Sa tahimik na bayan ng San Fernando, malayo sa abala ng lungsod, matatagpuan ang malawak na hasyenda ni Don Federico. Isang lupaing napapalibutan ng mga palayan at tanim na tubo. Dito lumaki si Steve, ang pangalawa sa tatlong magkakapatid, sa piling ng kanyang mga magulang na parehong magsasaka. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay. Ang kanilang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, may bubong na yero at nakatayo sa isang sulok ng hasyenda na hindi masyadong tanaw ng mga nagdaraang bisita. Sa araw-araw, maagang gumigising ang buong pamilya upang magtrabaho sa lupa, magbungkal ng lupa, magtanim at mag-ani. Walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pawis at sipag na inilalaan nila sa kanilang binubuhay na taniman. Bata pa lamang si Steve nang matutunan niyang magbungkal ng lupa. Wala pa siyang 10 taon noong una niyang hawakan ng isang kalabaw na may pang-araro sa likod. Itinuro ito ng kanyang ama, si Mang Andoy, habang si Aling Lita naman, ang kanyang ina, ay nagtuturo ng mga simpleng paraan ng pagtatanim. Anak, kailangan mong matutong magtanim ng maaga. Hindi natin alam kung hanggang kailan magiging maayos ang panahon. Kapag natuto kang magbungkal, hindi ka magugutom. Sabi ni Mang Andoy sa kanya habang hinuhubog nito ang mga kamay ni Steve sa tamang paraan ng paghawak sa asarol. Kahit masakit sa balikat, tiniis ng bata ang bawat araw ng trabaho, kasama ang kanyang kuya na si Rolando at ang bunso nilang kapatid na si Eliza. Kilala si Don Federico bilang may-ari ng buong hasyenda. Nakatira siya sa malaking mansyon sa itaas ng burol, tanaw ang kabuuan ng kanyang lupain. Ang mga magulang ni Steve ay ilan lamang sa daan-daang tauhang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Hindi siya madaling lapitan. Sabi ng iba, mabuti raw ang kanyang intensyon noong una pa lamang siyang dumating sa San Fernando. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, naging mahigpit at mapang-abuso ang kanyang pamamahala. Ang mga manggagawa ay walang karapatang magreklamo. Kapag nagkamali ka, tiyak na papagalitan ka sa harap ng lahat. Ang iba nga ay binabawasan pa ng sahod bilang parusa. Naging mabigat ang araw-araw na buhay sa hasyenda, lalo na para kay Steve. Hindi tulad ng ibang bata sa bayan. Bihira siyang makipaglaro dahil lagi siyang nasa trabaho. Kung sakali mang makalibre siya sa hapong iyon, mas pinipili niyang umupo sa ilalim ng puno ng mangga sa malapit sa kanilang bahay. Nagmamasid sa mga ibon, o kaya naman ay nagtatangkang magsulat sa lumang notebook na nakuha niya mula sa kanyang kuya. Ngunit kahit saan siya magpunta, tila hindi siya tinatantanan ng panlalait ng ibang tauhan sa hasyenda. Isa sa pinakanangungutya sa kanya ay si Mang Rufo, ang may edad ng katiwala ni Don Federico. Aba, nandyan na si Batang Tupa, sabi nito sa tuwing nakikita si Steve. Ang palayaw na Batang Tupa ay nagmula sa kanyang pagiging tahimik at mahinahon. Hindi siya sumasagot sa tuwing pinagsasabihan. Hindi rin siya lumalaban kapag tinutokso. Napakamahiyain mo, Steve. Ano ba? Wala ka bang lakas ng loob? Sigaw ni Mang Rufo habang binabalibag ang sako ng palay sa harap ng binata. Kung ganyan ka lagi, baka hanggang dito ka na lang sa hasyenda, habang buhay kang manggagawa. Nagtatawanan ng ibang tauhan, pero tahimik lang si Steve. Sa kabila ng lahat ng ito, may naglalaro ng plano sa isip niya. Kung alam lang nila, bulong niya sa sarili. Kung alam lang nila kung ano ang kaya kong gawin balang araw. Hindi naging madali para kay Steve na magpumilit pa. Sa tuwing iniisip niyang magtanong ng higit pang kaalaman, madalas siyang sinasabihan na hindi na niya kailangang magtanong ng kung ano-ano. Huwag mo nang pasanin ang hindi mo kayang buhatin, minsang sabi ng isa pang manggagawa. Kahit pa ganoon, hindi tumigil si Steve sa pag-obserba sa paligid. Bawat kilos ni Mang Rufo, bawat pasya ni Don Federico, inaalala niya. Nakita niya kung paano kinokontrol ng may-ari ng hasyenda ang mga tao sa pamamagitan ng takot. Nakita rin niya kung paano ang iba, sa halip na tumulong sa kapwa,
ay mas piniling sumipsip sa mga makapangyarihan. Isang araw, matapos ang mahabang oras ng trabaho, umupo si Steve sa ilalim ng puno ng mangga. Pinanood niya ang paglubog ng araw sa malayo, ang ginintoang liwanag na tila sumasalamin sa kanyang mga pangarap. Dumating ang kanyang ina at dahan-dahang naupo sa tabi niya. "Anak, alam kong mahirap ang buhay dito," wika ni Aling Lita. "Pero alalahanin mo, hindi lahat ng bagay ay nananatiling ganito. May pagkakataon pa ring magbago ang lahat." Napabuntong hininga si Steve. "Nanay, paano kung hindi ko na kaya? Sa tingin mo ba, makakalabas pa ako dito?" Hinawakan ni Aling Lita ang kamay ng anak. "Kaya mo, Steve. Kaya mo. Basta't magtiwala ka sa sarili mo. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ngayon. Ang mahalaga, hindi mo sinusukuan ang mga pangarap mo." Tumango si Steve, tila nahikayat ng mga salitang iyon. Binalikan niya ang mga araw ng kanyang kabataan, ang simpleng buhay sa bukid, ang amoy ng bagong ani, at ang tawanan nilang magkakapatid kahit sa gitna ng kahirapan. Sinabi niya sa sarili, magbabago rin ang lahat. Darating ang panahon, hindi na ako tatawaging batang tupa. Darating ang araw, titingalain nila ako. Habang papalubog ang araw at papadilim ang paligid, tumayo si Steve at nagpunas ng mga kamay. Alam niyang kailangan niyang magpahinga para sa panibagong araw ng pagsubok, ngunit may kakaibang tapang ang nagningning sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng humakbang ang tadhana upang baguhin ang kanyang kwento. Sa isang mainit na araw ng tag-init, abala si Steve sa pagtutulak ng kariton ng palay mula sa kamalig patungo sa paglalapatan ng mga inaning butil. Pawis na pawis siya, ngunit hindi siya humihinto sa trabaho. Sanay na siya sa ganoong ritmo, ngunit noong araw na iyon, tila hindi umayon ang tadhana. Sa pag-aagaw ng balanse, nasagi niya ang isang istante ng mga lumang gamit sa gilid ng kamalig. Hindi niya napansin na naroon pala ang isang antigong plorera na iniingatan ng mayordoma ng hasyenda. Sa pagbagsak ng plorera, tumunog ito ng malakas at sumabog sa maliliit na piraso sa lupa. Nataranta si Steve. Agad niyang sinubukang pulutin ang mga bubog, ngunit narinig niya ang boses ng mayordoma, si Aling Merced, na papalapit. "Anong ginawa mo?" Sigaw nito habang mabilis na lumapit sa lugar. Agad siyang pinagalitan ni Aling Merced at sa gitna ng pagkabigla, dumating si Don Federico. "Anong kaguluhan to?" tanong ni Don Federico habang pinagmamasdan ang nakakalat na bubog ng plorera. Agad na nagsumbong si Aling Merced, "Si Steve, siya ang nakabasag ng paborito kong plorera. Galing pa yan sa mga ninuno ng pamilya ng Don." Nanatili si Steve sa gilid, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Wala siyang sapat na salita upang maipagtanggol ang sarili. Hinintay na lamang niya ang hatol ni Don Federico. Tumayo ang Don sa gitna ng mga manggagawa na nagsisilip mula sa labas ng kamalig. Ang paboritong plorera ng mayordoma, ang kaisa-isang alaala ng pamilya ng aking ama, at nabasag mo lang dahil sa kapabayaan. Ibinigay ni Don Federico ang hatol na kailangan siyang parusahan upang maging halimbawa sa iba. "Hindi ako papayag na palampasin ito. Para maalala mo kung gaano kahalaga ang disiplina dito sa hasyenda, linisin mo ang dumi ng mga baka sa ilalim ng araw. Gawin mo iyan hanggang hindi na ako makakita ni isang patak ng dumi sa paligid." Sigaw ni Don Federico. Ang mga manggagawa na naroroon ay tumahimik, ngunit baka sa muka ng ilan ang simpatya para kay Steve. Walang nagawa si Steve kundi sundin ang parusa. Tumungo siya sa dumi ng mga baka, dinala ang kalaykay, at sinimulang linisin ang paligid. Ang init ng araw ay nagngangalit sa kanyang balat. Pawis na siya, at bawat hakbang ay tila napakabigat. Kasama ng matinding init, ang kahihiyan na dulot ng mga tingin ng ibang manggagawa. Nariyan ang mga may edad ng manggagawa na tahimik lamang at hindi makapagbigay ng kahit anong tulong. Nariyan din ang mga mas bata na palihim na tumatawa sa kanyang kalagayan.
Habang abala si Steve sa paglilinis, dumating si Mang Rufo na may nakakalokong ngiti sa muka. Aba, batang tupa, mukhang pinalad ka ngayon, ha? Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong linisin ang dumi ng baka sa harap ng lahat. Sabi niya, na sinabayan pa ng malakas na tawa. Hindi sumagot si Steve. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Ngunit si Mang Rufo ay hindi na kontento. Nang makita niyang halos tapos na si Steve, tinulak niya ang kariton ng mga kalat pabalik sa lugar na nilinis na nito. Tumalsik ang mga dumi. At parang walang nangyari, naglakad lamang palayo si Mang Rufo habang iniwan si Steve na nagtataka kung ano pa ang kailangan niyang gawin upang matapos ang parusa. Pinilit ni Steve na huwag magalit. Kinuha niyang muli ang kalaykay at inayos ulit ang mga kalat. Hindi niya kayang magreklamo. Alam niyang kung gagawin niya ito, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Pinagtatawanan siya ng iba, ngunit tiniis niya ito sapagkat sa likod ng bawat hakbang ay may maliit na piraso ng determinasyong nabubuo sa kanyang puso. Sa ilalim ng araw, habang binabalikan niya ang mga malalaking bahagi ng bakuran, unti-unting sumikip ang dibdib niya. Napaupo siya sa gilid ng isang puno at sandaling nagpatila ng pawis. Napatingin siya sa malayo, sa gilid ng hasyenda kung saan makikita ang tanawin ng kanilang baryo. Sa pagkakataong yun, pinakawalan niya ang mga luhang matagal niyang pinipigil. Habang humihikbi, mahigpit niyang hinawakan ang lumang panyo na bigay ng kanyang ina. Sa puso't isip niya, nag-umpisang umusbong ang mga salitang magpapatibay sa kanya. Balang araw, wika ni Steve, mababago ko ang lahat ng ito. Ang araw na iyon, ang unang malaking pagsubok na kanyang hinarap. Hindi siya nakahanap ng hustisya, ngunit natutunan niya kung paano tumayo sa kabila ng kahihiyan. Ang sugat na dala ng parusa, ang sakit na dulot ng panlalait ni Mang Rufo, at ang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili ay mga bagay na nag-ukit ng panibagong direksyon sa kanyang buhay. Tila napalapit na siya sa pagkilala sa kanyang tunay na lakas, ang kakayahang manatiling matatag sa kabila ng lahat. Isang gabi, ang katahimikan ng hasyenda ay biglang nagulo nang mapansin ng isang manggagawa na kulang ang mga sako ng bigas sa kamalig. Ang balitang nawawala ang isa sa pinakamahalagang ani ng hasyenda ay mabilis na kumalat at nagsimula agad ang investigasyon. Ang mga katiwala, kabilang si Mang Rufo, ay agad na nagpatawag ng pulong. Ang mga trabahador, natatakot at hindi makapaniwala, ay nagtipon sa bakuran ng kamalig upang makinig. Padam isa, sa inyo, ang kumuha ng bigas. Galit na sigaw ni Mang Rufo habang naglalakad sa harapan ng mga tauhan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa paligid at ang lahat ay nag-aalala kung sino ang kanilang pagbibintangan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga tauhan, ngunit sa huli ay nakapako ang tingin niya kay Steve. Ikaw, turo niya. Batang tupa, ikaw ang huling nakita ko rito kagabi. Hindi ba't palagi kang tahimik? Laging parang may tinatago. Baka naman sa wakas, lumabas na ang tunay mong kulay. Hindi makapagsalita si Steve. Ang puso niya ay tila nadaganan ng napakalaking bato. Napatingin siya sa mga kasama, ngunit walang nagsalita para ipagtanggol siya. Isa sa mga katiwala ang sumali sa usapan. Tama si Mang Rufo. Matagal na kitang napapansin na paroot pa rito sa kamalig kahit tapos na ang trabaho. Ano ang ginagawa mo roon? Ipinakita mo na ang totoong kulay mo, ano? Kaya tahimik ka, kasi may itinatago ka pala. Dagdag pa ng isa. Lalong dumami ang mga boses na tila itinuturo siya, kahit wala namang nakikitang ebidensya. Unti-unting nakaramdam si Steve ng matinding kahihiyan. Ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga bulong-bulungan, at ang mga paratang ay bumuo ng matinding galit at lungkot sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang kalmado. Huwag ninyo akong pagbintangan ng hindi ninyo alam. Ang tanging sinabi ni Steve, ngunit agad siyang sinaway ni Mang Rufo. Hindi ba? Hindi kami maniniwala sa sinasabi mo. Malamang ay itinatago mo lang ang bigas sa kung saan.
Kaya umamin ka na. Saan mo dinala ang bigas ha? Ang boses ni Mang Rufo ay naging mas matalas at lalo pang nakadagdag sa tensyon ng paligid. Hindi alam ni Steve kung paano magpapaliwanag, pero sa kabila ng lahat, nanindigan siya. Hindi ko ginawa iyon, anya. Ni minsan, hindi ko naisip na gawin ang anumang masama sa lugar na ito. Hindi ako magnanakaw. Ah, ganun ba? Sabat ni Mang Rufo. Kung talagang wala kang kasalanan, bakit hindi mo ipakita sa amin ang mga pinagtataguan mo? Tignan natin kung talagang malinis ka. Sumang-ayon ang iba at sa kabila ng pagtanggi ni Steve, dinala nila siya sa harap ng nayon upang mapahiya at mapilitang umamin. Sa plaza ng bayan, itinali siya ng mga katiwala sa isang poste. Pinapanood ng mga residente habang inuulan ng akusasyon. Nagtitipon ang mga tao at kahit ang kanyang sariling pamilya ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga kapatid, si Rolando at Eliza, ay umiiyak sa gilid, ngunit hindi nila magawang magsalita sa takot na baka pati sila ay pagbintangan. Ang kanyang mga magulang ay tahimik na nagmamasid. Alam nilang wala silang magagawa, kundi ang maghintay na matapos ang kahihiyan. Sabihin mo na, Steve, mariing wika ni Mang Rufo. Kung magsisinungaling ka pa, mas papahirapan ka lang. Wala ka nang pupuntahan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tumitig siya sa lupa habang sinisikap niyang hindi lumuha sa harap ng lahat. Sa puso niya, alam niyang walang saysay ang magsalita. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ng mga taong iyon. Sa kabila ng matinding sakit at kahihiyan, hindi siya bumitaw sa kanyang prinsipyo. Nanindigan siyang hindi niya gagawing umamin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Lumipas ang ilang araw at sa kalaunan, lumabas din ang totoo. Natuklasan ng isa sa mga tauhan ng hasyenda na ang sako ng bigas ay natagpuan sa ilalim ng sahig ng silid ng isang manggagawa. Isang lalaking malapit kay Mang Rufo. Si Manong Tarsing na isa sa mga katiwala ay natuklasang siyang may pakana ng lahat. Sa pagkakabunyag ng katotohanan, natahimik ang mga bumintang kay Steve. Si Mang Rufo bagaman galit na galit ay hindi na nagawang ipagtanggol si Manong Tarsing. Ngunit kahit lumabas ang tunay na magnanakaw, huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang pagkakahiya sa harap ng nayon ay hindi na mabubura. Ang tiwalang nawalan mula sa kanyang mga kapwa manggagawa ay hindi basta-basta maibabalik. Habang naglalakad siya pauwi mula sa plaza, ramdam niya ang bigat ng mga matang nagmamasid sa kanya. Alam niyang kahit hindi na siya ang may kasalanan, nananatiling may bahid ang kanyang pangalan. Sa loob ng kanilang bahay, tahimik silang nagtipon ng kanyang pamilya. Nilapitan siya ni Rolando. Patawarin mo kami, Steve. Hindi namin alam kung paano ka matutulungan noong mga panahong iyon, anya. Habang humihikbi si Eliza sa isang tabi. Si Aling Lita, ang kanilang ina, ay umupo sa tabi ni Steve at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, minsan talagang hindi patas ang buhay. Mahinang sabi nito. Pero hindi ka kailanman susuko. Alam naming wala kang kasalanan. Kilala ka namin. Napabuntong hininga si Steve at tumango. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat pagkatapos nito. Sagot niya. Pero alam ko na hindi dapat dito magtapos ang kwento ko. May dahilan kung bakit nangyari ito. At balang araw, ipapakita ko sa kanilang lahat na hindi nila ako masisira. Ang gabing iyon ay naging mahalagang sandali para kay Steve. Natutunan niyang hindi lahat ng tao ay handang maniwala sa katotohanan. Sa kabila ng lahat ng kahihiyan at sakit, mas tumatag ang kanyang damdamin. Alam niyang ito ay isa lamang sa mga pagsubok na kailangan niyang malampasan at handa siyang harapin ang mas malaking laban na darating. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang malantad ang tunay na magnanakaw ng bigas, unti-unting bumalik sa normal ang mga gawain sa hasyenda. Ngunit para kay Steve, hindi na ito tulad ng dati. May isang bigat sa kanyang dibdib, isang kahihiyan na hindi basta-bastang maalis sa kabila ng paglabas ng katotohanan. Ilang gabi siyang nahihirapang matulog,
iniisip ang mga panlalait, ang mga mapang-usig na tingin, at ang pakiramdam ng pagkakakulong sa isang akusasyong wala siyang kasalanan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit sa bahay, nakita ng nakatatanda niyang kapatid na si Lena ang isang tambak ng mga lumang libro sa isang sulok. Karamihan sa mga ito ay kinupas na ng panahon, may ilan pang naninilaw na ang pahina. Ngunit nang makita niya ang nilalaman, natanto niyang maaaring magamit ito ni Steve. "Steve, tingnan mo ito," sabi ni Lena habang iniabot ang mga aklat sa kapatid. "Nakikita mo ba ang mga libro sa aritmetika at kalakalan? Maaaring makatulong ito sa iyo." "Para saan pa?" tanong ni Steve na may halong pag-aalinlangan. "Hindi ko rin naman alam kung saan ko gagamitin ang mga yan." Ngunit nagpatuloy si Lena. "Baka naman ito ang simula. Baka ito ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na kailangang malaman upang makahanap ng mas maayos na kinabukasan. Hindi mo naman kailangang magmadali. Subukan mo lang." Kahit may pagdududa, sinimulan ni Steve na buksan ang mga libro. Hindi ito madali para sa kanya. Napakahirap basahin ang ilang bahagi ng lumang teksto. Ngunit unti-unti, natutunan niyang intindihin ang mga numero. Sa umpisa, nahihirapan siyang unawain ang konsepto ng pagdadagdag ng halaga, ng pagsasaayos ng budget, o ng paggawa ng simpleng tala ng kita at gastos. Ngunit sa bawat gabing ginugugol niya sa pagbabasa, tila nagkakaroon siya ng mas malawak na pangunawa. Isang bagay na hindi niya inakala noon, na ang bawat salitang kanyang nababasa ay parang piraso ng sagot sa tanong kung paano siya makakaahon sa kanilang kalagayan. Isang gabi, habang nagbabasa sa ilalim ng lampara, muling dumaan si Lena at naupo sa tabi niya. "Alam mo, Steve, iniisip ko lang," sabi niya. "Paano kung balang araw, ikaw na ang mamamahala ng sarili mong negosyo?" Napatingin si Steve sa kapatid. "Negosyo?" tanong niya. "Paano ko magagawa yon? Wala tayong pera, wala tayong lupa. Lahat ng meron tayo nakasalalay sa trabahong ito sa hasyenda." Ngunit ngumiti si Lena. "Walang masama sa mangarap, Steve. Hindi ibig sabihin na mahirap tayo ngayon ay mananatili tayong ganito habang buhay. Baka naman, yang mga natutunan mo sa pagbabasa ay magagamit mo sa hinaharap. Kahit maliit na negosyo lang, basta't may sisimulan." Ang mga salitang iyon ang tila nag-udyok kay Steve na mas magsikap pa. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga kahihiyang dinanas niya, inisip niyang gamitin ang natutunan sa libro upang simulan ang maliit na pangarap. Habang nagtatrabaho sa hasyenda, sinikap niyang pag-aralan ang kalakalan ng palay. Inalam niya kung paano tinatantiya ang timbang, kung paano nakukuha ang tamang presyo, at kung paano nagkakaroon ng tubo ang may-ari ng lupa. Unti-unti, nagkaroon siya ng interes sa mga simpleng paraan ng negosyo. "Kung may sapat lang tayong puhunan," sambit ni Steve minsang kausap si Lena, "siguro kaya nating magbenta ng palay ng direkta sa mga mamimili. Hindi na kailangang dumaan sa may-ari ng hasyenda. Pero alam kong mahirap maabot yon. Minsan, hindi naman kailangang magsimula ka agad sa malaking plano." Sagot ni Lena. "Simulan mo sa maliliit na bagay. Mag-ipon ka muna. Mag-aral ka pa. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito." Hindi na siya nagpaapekto sa panlalait ng iba. Kapag tinutokso siya ni Mang Rufo, pinipili na lamang niyang huwag pansinin. Kapag may mga manggagawa na nagbibiro ng batang tupa, ngumingiti na lamang siya. Sa halip, mas iniisip niya ang kanyang plano. Na balang araw, hindi na sila magtitiis sa hirap. Magkakaroon sila ng sarili nilang hanap buhay. Magkakaroon siya ng pagkakataong maiahon ang kanilang pamilya mula sa pagiging ordinaryong manggagawa ng hasyenda. Sa paglipas ng mga linggo, nagkaroon ng mas malinaw na direksyon ang mga pangarap ni Steve. Ang dating takot niyang subukan ng bago ay napalitan ng determinasyong magpatuloy kahit mahirap. Sa bawat pahina ng librong nababasa niya, sa bawat hakbang na kanyang pinaghuhusayan, unti-unti niyang nakikita
ang posibilidad ng pagbabago. Ang dati mahiyain at tahimik na binata ay naging masigla at determinado, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa kanyang pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Minsang maagang gumising si Steve para tapusin ang gawaing iniatas sa kanya. Bahagi ng kanyang trabaho ang pag-aayos ng koral ng mga baboy. Isang responsibilidad na sa kabila ng hirap ay tinanggap niya ng walang reklamo. Ngunit sa araw na iyon, tila naglaro ang tadhana. Habang binubuo niya ang bakod, naibaling niya ang isang poste sa maling lugar. Dahil dito, may ilang baboy na nakawala at tumakbo sa paligid ng hasyenda. Agad itong napansin ng mga katiwala at mabilis na kumalat ang balita kay Don Federico. Hindi na ba natuto ang batang yon? Sambit ni Don Federico sa isa sa mga katiwala habang papunta sa koral. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng galit. Dumating si Don Federico sa lugar na iyon, kasama si Mang Rufo at ilang tauhan. Nang makita niyang si Steve ang nasa likod ng pangyayaring iyon, hindi na siya naghintay ng paliwanag. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang bawat hayop dito? Hindi mo ba naiintindihan kung anong pinsala ang maidudulot ng kapabayaan mo? Singhal ni Don Federico sa binata. Si Steve ay nakayuko lamang, hindi makatingin ng diretso sa mukha ng amo. Alam niyang wala siyang sapat na dahilan para maipaliwanag ang pagkakamali niya. Dahil sa kapabayaan mo, dapat kang turuan ng leksyon. At ang leksyong iyon, dapat makita ng lahat. Sabi ni Don Federico na naglalakas ng boses para marinig ng mga manggagawa sa paligid. Ipinatawag niya ang ilang tauhan at pinadala ang mga aso mula sa kanilang kulungan. Ang kanyang layunin ay gawing halimbawa si Steve upang matutong huwag maging pabaya ang ibang manggagawa. Walang makakaintindi ng kahalagahan ng trabaho rito kung walang parusa sa kasalanan. Idinagdag ni Don Federico habang naghahanda ang mga tauhan na pakawalan ang mga aso. Nakita ni Steve ang matatalim na pangil ng mga alaga ni Don Federico. At sa sandaling iyon, isang napakalalim na takot ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nakakilos, tila naubusan ng lakas sa harap ng parusa na paparating. Nagsimula ng kumahol ang mga aso. Nang pakawalan sila, agad silang sumugod kay Steve. Napapikit siya, umaasang makakahanap ng paraan upang mapigilan ang mas matinding pinsala. Sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang narinig ng lahat. "Huwag! Itigil ninyo yan!" Tumakbo si Lena papunta sa lugar kung nasaan si Steve. Sa kanyang lakas ng loob, hinarang niya ang mga aso bago pa tuluyang mapinsala si Steve ng lubusan. "Hindi ito makatarungan! Tigilan ninyo ang kalupitang ito!" Sigaw niya habang sinusubukang pigilan ang mga tauhan ni Don Federico. Natigilan si Don Federico sa sandaling iyon. Bagaman galit siya, tila naisip niyang lumampas na sa dapat ang kanyang ginawa. Sa huli, iniutos niyang itigil ang pagpapalapa sa aso at pinauwi ang lahat. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Si Steve ay natamo ng mga sugat sa braso at binti. At bagamat hindi seryoso ang kanyang mga sugat, ramdam niya ang sakit, hindi lamang ng pisikal na pinsala, kundi pati ng kahihiyan at panghihina ng loob. Habang nakaratay si Steve sa kanilang bahay, napuno ang silid ng katahimikan. Nandun si Lena, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang mga kapatid, pero walang nagsalita. Tanging mga mahihinang hikbi ni Eliza ang naririnig sa gilid. Sa kabila ng lahat, iniangat ni Steve ang kanyang ulo at tinignan ang lahat ng naroroon. Sa sandaling iyon, tila may bumalot na bagong lakas sa kanyang puso. "Hindi ito ang huling pagkakataon na makikita nila ako," sabi ni Steve. Mahina man ang boses, puno naman ng determinasyon. "Hindi nila ako maaalala bilang isang trabahador na tahimik lang nilang tinapak-tapakan. Balang araw, babalik ako dito bilang isang taong may dignidad. Ipinapangako ko sa inyo, hindi ito ang katapusan." Nag-echo sa isipan ni Lena ang mga salitang iyon. Bagaman nag-aalala siya para sa kalagayan ng kapatid,
Alam niyang hindi na ito ang dating si Steve. Ang kasawiang palad na ito ang nagtulak sa kanya upang magdesisyong iwan ang hasyenda. Sa isip ni Steve, hindi na siya kailanman babalik sa lugar na iyon na wala siyang lakas, kaalaman, at kakayahang tumayo sa sarili niyang paa. Sa halip, pinangarap niyang magbalik upang hindi na muling masaktan ang kanyang pamilya, upang magpakilala sa kanilang lahat bilang isang taong dapat igalang. Habang nakahiga sa banig, unti-unti niyang pinagpaplanuhan kung paano makakabangon. Ngunit alam niya, una niyang kailangang gumaling. Hindi lamang ang mga sugat sa kanyang katawan, kundi ang mga sugat sa kanyang damdamin at pagtingin sa sarili. Sa sandaling iyon, nagsimula ng mabuo ang kanyang pangarap. Nagdesisyon si Steve na tuluyang iwan ang hasyenda. Napagtanto niyang wala nang natitira roon para sa kanya, kundi sakit at kahihiyan. Sa tulong ni Lena, sinimulan niyang planuhin ang kanyang pag-alis. Si Lena, sa kabila ng sariling hirap, ay hindi nagdalawang isip na suportahan ang kapatid. "Steve," sabi niya isang gabi habang nag-iimpake sila ng mga gamit, "hindi ka pwedeng manatili rito. Kung magpapakatatag ka lang at gagamitin ang lahat ng natutunan mo, alam kong kaya mong baguhin ang tadhana mo." Tumango si Steve. Alam niyang tama si Lena. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng San Fernando at tumungo sa lungsod ng San Pedro. Dala ang iilang piraso ng damit at konting baon na inipon nila mula sa huling sahod sa hasyenda. Pagdating sa lungsod, bumungad kay Steve ang isang mundo na napakalayo sa tahimik na baryo ng San Fernando. Ang lansangan ng San Pedro ay puno ng tao. Mayayabang ang busina ng mga sasakyan at lahat ay tila nagmamadali. Hindi siya sanay sa ganitong kapaligiran. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Sa umpisa, wala siyang matuluyan kaya't natutulog siya sa gilid ng kalye. Ang karton at lumang dyaryo ang naging higaan niya tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng kawalang katiyakan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kada umaga, pumupunta si Steve sa palengke para maghanap ng trabaho. Sa simula, wala siyang makuha kundi pansamantalang pag-aangkat ng mga sako ng gulay at bigas. Naging kargador siya, nagtutulak ng kariton mula sa bodega papunta sa mga pwesto. Ang bawat hakbang ay mabigat, lalo na't hindi pa sanay ang kanyang katawan sa ganitong uri ng trabaho. Ngunit pinilit niya ang sarili na magpatuloy. "Alam mo bata, kung gusto mong kumita ng maayos, kailangan mong matutong magdiskarte," sabi ng isa sa mga matandang tindero habang iniabot nito ang barya bilang bayad sa kanyang serbisyo. Hindi sa laging lakas ng katawan ang labanan dito. Minsan, kailangan mo ring gamitin ang utak mo. Sa mga araw na iyon, unti-unting natutunan ni Steve na kilalanin ang mga tao sa palengke. Isa sa kanila ay si Aling Sioning, isang tindera ng gulay na nakilala niya nang minsang maghakot siya ng mga kahon ng kalabasa papunta sa kanyang pwesto. Si Aling Sioning ay kilalang matiyaga, maalam sa kalakalan at magiliw sa mga baguhan. Agad niyang napansin si Steve at sa isang pag-uusap na itanong niya kung bakit tila malungkot ito. "Parang masyado kang seryoso, hiho," sabi ni Aling Sioning habang nag-aayos ng mga talong sa kanyang mesa. "May problema ba?" Napangiti si Steve kahit papaano. "Hindi naman po. Nag-iisip lang kung paano magkakaroon ng mas maayos na trabaho. Ayokong habang buhay na lang akong kargador." Natawa si Aling Sioning. Bakit hindi ka magbenta? Hindi mo naman kailangang magsimula sa malaki. Konting puhunan lang, kayang-kaya mo yan. Ang mahalaga, marunong kang makitungo sa tao." Napaisip si Steve sa sinabi ng matanda. Sa kabila ng kanyang pangarap na magtayo ng tindahan ng bigas, hindi pa siya makapag-umpisa dahil wala siyang pera. Ngunit ang payo ni Aling Sioning ay nagtulak sa kanya na pag-aralan kung paano gumagana ang kalakaran sa palengke. Araw-araw, tuwing tapos na ang kanyang trabaho bilang kargador, nananatili siya sa gilid ng mga tindahan upang manood at magmasid. Pinag-aaralan niya kung paano kumikilos ang mga mamimili, paano magpresyo ang mga tindero,
at kung paano nila hinahawakan ang kanilang produkto. Ang sekreto dito, paliwanag ni Aling Sioning isang hapon habang abala sa pagtitinda ng kamatis, ay ang pagkakaroon ng tiwala ng mga suki mo. Hindi lang basta mataas ang kalidad ng paninda, kailangang marunong kang makipag-usap at magbigay ng halaga sa mga bumibili. Nakinig si Steve at sinubukan niyang i-apply ang mga natutunan niya. Sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsusumikap, unti-unti niyang naintindihan ang mga pangunahing prinsipyo ng negosyo. Hindi na siya lamang nagbubuhat ng mga sako. Pinapanood niya kung paano ang mga tinderoy nagsasagawa ng tamang accounting sa kanilang kinikita. Natutunan niya kung paano tinatansya ang tubo, paano i-budget ang kita, at paano harapin ang mga hindi maiiwasang pagkalugi. Sa loob ng ilang buwan, nagkaroon si Steve ng bagong pananaw. Kahit wala pa siyang kapital, malinaw na sa kanya ang nais niyang marating. Sa tuwing naiisip niya ang kahihiyan sa hasyenda, ginagamit niya ito bilang inspirasyon upang magpatuloy. Hindi na lamang siya ang tahimik na batang tupa na takot sa pagbabago. Ngayon, isa na siyang binata na puno ng pangarap. Isang taong handang magpatuloy kahit sa gitna ng hirap at kawalan. Darating ang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong tindahan. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang abalang palengke. Hindi man madali, pero alam kong magagawa ko. Matapos ang ilang taon ng sakripisyo, pagtitipid at masipag na pagtrabaho, unti-unting natutunan ni Steve ang mga lihim ng pangangalakal. Inipon niya ang bawat baryang kaniyang kinita bilang kargador. Kahit na ang iba'y ginamit niya para sa araw-araw na gastusin, mas pinili niyang magtiis at magtipid upang makalikom ng sapat na puhunan. Hindi naging madali ang mga taong iyon. Madalas, natutulog siya ng gutom, ngunit iniisip na lang niya na ang bawat sakripisyo ay may kaakibat na gantimpala. Isang araw, kinausap niya si Aling Sioning. Aling Sioning, sa tingin po ba ay kaya ko nang magsimula? May kaunting ipon na rin ako. Tanong niya habang nagtutulak ng kariton na may lamang mga gulay. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng respeto. Steve, kung kaya mo nang magtiwala sa sarili mo, iyon na ang tamang oras. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Mag-umpisa ka lang sa kung anong meron ka. Dito sa bakuran ko, pwede kang magtinda muna habang hinihintay mong lumaki ang kapital mo. Ang simpleng payo ni Aling Sioning ang naging simula ng unang hakbang ni Steve bilang negosyante. Gumamit siya ng isang maliit na mesa at ilang sako ng bigas upang makapagsimula. Sa tabi ng tindahan ni Aling Sioning, nagbenta siya ng bigas at gulay. Hindi man magarbo ang kanyang pwesto, kitang-kita ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Maaga pa lang ay dumadating na siya upang ihanda ang kanyang paninda. Siguradong malinis, tama ang timbang, at maayos ang pagkakaayos ng mga gulay at bigas sa kanyang pwesto. Ano bang sekreto mo, Hijo? Tanong ni Aling Sioning isang araw habang pinagmamasdan si Steve na abala sa pagtitinda. Ngumiti si Steve. Wala naman pong sekreto. Ang ginagawa ko lang ay siguraduhin na maayos ang lahat. Ayokong isipin ng mga tao na binabarat ko sila o dinadaya. Gusto ko, kapag bumili sila sa akin, babalik sila dahil alam nilang mapagkakatiwalaan ako. Ang diskarte niyang iyon, ang unti-unting nagbunga ng tiwala ng mga mamimili. Ang mga dating bumibili kay Aling Sioning ng gulay ay nagsimulang kumuha rin ng bigas kay Steve. Naging masaya naman si Aling Sioning dahil hindi nito naramdaman na naging kompetisyon si Steve. Sa halip, parang naging katuwang pa ito sa negosyo. Pareho silang dumami ang suki at lalong dumami ang kanilang kita. Isang araw, dumating ang isang lalaking kasing edad ni Steve na nagngangalang Mario. Isa siyang kargador na nakilala ni Steve sa palengke. Pareho silang nagsimula sa mababang posisyon at sa mahabang panahon ng pagtutulungan, naging matalik na magkaibigan. Steve, kailangan mo ng kasama rito, sabi ni Mario. Pwede akong tumulong sa pagbili ng paninda o kahit sa pag-deliver ng bigas sa mga customer mo.
Sa tulong ni Mario, unti-unting gumaan ang trabaho ni Steve. Sa halip na siya ang palaging nag-aasikaso ng lahat ng bagay, nagkaroon siya ng oras para pag-aralan ang mas malalaking posibilidad. Salamat Mario. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakayanin ang ganito karaming trabaho. Pero alam mo, may iniisip akong plano. Gusto ko sanang palakihin pa itong tindahan natin. Baka sa susunod, makapagbenta na rin tayo ng ibang mga produkto bukod sa bigas at gulay. Tumingin si Mario sa kanya at ngumiti. Steve, kung sino man ang nakakaintindi ng tiyaga, ikaw yon. Alam kong kakayanin mo. Hindi lang ito basta tindahan, ito ang bunga ng lahat ng pinagdaanan mo. Malayo pa ang mararating mo. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang lumakas ang kita ni Steve. Unti-unti niyang naramdaman ang resulta ng kanyang pagsisikap. Hindi na siya natutulog sa lansangan at kahit paano, nakakakain na siya ng maayos. Ang kanyang simpleng tindahan ay nagbigay sa kanya ng kaunting katiyakan na hindi na siya muling magugutom. Ang mga pangarap na dati tila napakalayo ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Steve na hindi pa siya dapat makontento. May malalaki pang hamon na kailangan niyang harapin. Alam niyang sa bawat hakbang ng tagumpay, may mga bagong problema at hadlang na darating. Ngunit sa puntong iyon ng kanyang buhay, natutunan na niyang gamitin ang mga leksyon ng nakaraan upang mas maging matatag sa hinaharap. Habang lumalaki ang tindahan ni Steve, napansin niya ang isang malaking hadlang na pumipigil sa pag-usbong ng negosyo. Ang kakulangan ng maayos na sistema ng distribusyon. Ang mga produktong kanyang ibinebenta, tulad ng bigas at gulay, ay nanggagaling sa mga maliliit na magsasaka sa kalapit na baryo. Ngunit kadalasan, nagiging pahirapan ang pagkuha ng mga paninda. Walang tamang schedule ng pagdating ng ani. At kadalasan ay mas mataas ang gasto sa transportasyon kaysa sa aktwal na kinikita ng mga nagtatanim. Ate Lena, tanong niya minsang bumisita ito mula sa San Fernando. Bakit ba ganon? Sa halip na makinabang ang mga magsasaka, parang sila pa ang nahihirapan. Kung mas mura lang ang pagpapadala ng ani nila dito sa lungsod, mas madali sana sa kanilang magbenta. Napaisip si Lena. Siguro Steve, kailangan mo nang maghanap ng mas maayos na paraan. Hindi ka lang naman tindero ngayon eh. Negosyante ka na. Kung may makikilala kang pwedeng tumulong sa logistics, baka mas maging epektibo ang operasyon mo. Sa pagkakataong iyon, tinanggap ni Steve ang payo ng kapatid. Naghahanap siya ng mga taong may mas malawak na karanasan sa pamamahala ng mga kalakal. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Mario, na masigasig ding nakikipag-usap sa mga supplier, nakilala nila si Tonyo, isang dating tagapamahala ng isang malaking kumpanya sa lungsod. Si Tonyo ay kilala sa industriya ng distribusyon. Bagaman retirado na, madalas pa rin siyang kumonsulta sa iba't ibang negosyo. Steve, wika ni Tonyo habang iniinspeksyon ang maliit na bodega ng tindahan. Ang problema mo ay hindi lang kakulangan ng paninda, kundi ang hindi epektibong paggalaw ng mga produkto. Maraming kalakalang nasasayang dahil sa kawalan ng tamang pamamahala. Pero paano ko ba sisimulan ang maayos na logistics? Kulang pa rin ako sa pondo, tanong ni Steve. Ngumiti si Tonyo. Kailangan mong magtayo ng kooperatiba, isang grupo ng mga magsasaka at tindero na magkakaisa para sa mas mababang gastusin sa transportasyon at mas mataas na kita. Dito, pantay-pantay ang mga miyembro sa benepisyo, kaya walang naaagrabyado. Hindi nag-aksaya ng panahon si Steve. Ginamit niya ang natutunan mula kay Tonyo upang mag-organisa ng mga maliliit na magsasaka mula sa baryo. Kinausap niya ang bawat isa. Ipinaliwanag kung paano makikinabang ang bawat miyembro sa ideyang ito. Hindi na tayo kailangang umasa sa mga tagapamagitan na sumisira sa ating kita, paliwanag ni Steve sa isang pulong. Kung tayo ang magkakaroon ng kontrol sa ating produkto, tayo rin ang magdidikta ng presyo. Hindi ba't mas patas iyon para sa lahat?
unti-unting nahikayat ang mga magsasaka. Nagkaisa sila at sa tulong ni Tonyo, sinimulan nilang streamline ang distribution. Nagkaroon sila ng malinaw na schedule para sa pag-aani at pagdadala ng mga kalakal sa lungsod. Lumaki ang network ni Steve at nagkaroon siya ng direktang linya sa mga producer. Ang dating magulong sistema ay naging mas maayos at mas mura para sa lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, isang babae ang dumating sa buhay ni Steve, si Karina. Isa siyang marketing specialist na nakilala niya sa isang seminar na dinaluhan upang mas maunawaan ang industriya. Si Karina ay may malawak na koneksyon sa merkado. At sa tulong niya, natutunan ni Steve ang tamang paraan ng pagpapakilala ng kanilang produkto sa mas malawak na audience. Tinuruan siya nito ng tamang branding, packaging, at marketing strategies. Steve, ani Karina, isang araw habang ipinapakita sa kanya ang mga disenyo para sa kanilang packaging. Kung gusto mong makuha ang atensyon ng mas maraming mamimili, kailangang maayos hindi lamang ang laman ng produkto, kundi pati ang hitsura nito. Ang unang tingin ng tao ay mahalaga. Natuwa si Steve sa ideya. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng bigas o gulay. Ito na rin ang pagbuo ng isang tatak na magbibigay tiwala sa mga mamimili. Kasama si Karina, sinimulan niyang baguhin ang imahe ng kanilang produkto. Ginawa nilang mas malinaw ang labeling, mas maayos ang pag-eempake, at mas makabago ang paraan ng pagbebenta. Hindi nagtagal, nakilala ang pangalan ni Steve sa palengke at umabot pa ang kanilang produkto sa mga karatig na bayan. Habang patuloy na lumalago ang negosyo, naging kilala si Steve bilang isang negosyanteng maaasahan at makatao. Hindi lamang siya nagtinda ng produkto, kundi nagtayo rin ng tulay sa pagitan ng mga magsasaka at mga mamimili. Sa kabila ng lumalaking kita, nanatili siyang mapagkumbaba at tapat sa kanyang prinsipyo, na ang bawat tagumpay ay dapat nagmumula sa tamang gawain at patas na pakikitungo sa lahat. Habang palaki ng palaki ang negosyo ni Steve, unti-unti rin siyang nakikilala sa mas malawak na merkado. Ang mga produkto ng kanilang kooperatiba ay hindi na lamang binebenta sa lokal na palengke. Umabot na rin ito sa kalapit na bayan at lungsod. Nakilala siya bilang isang taong may integridad. Isang negosyanteng inuuna ang kapakanan ng mga manggagawa at mga magsasaka. Ngunit tulad ng kasabihan, sa bawat tagumpay ay may kaakibat na hamon. Isang umaga, natanggap ni Steve ang isang liham mula sa isang tao na nagpakilalang si Don Julian, isang kilalang negosyante sa lungsod. Ang liham ay naglalaman ng alok. Bibilhin ni Don Julian ang buong kumpanya ni Steve, mula sa mga ari-arian hanggang sa mga produkto. Kapalit nito, iaalok ni Don Julian ang napakalaking halaga na halos triple ng kasalukuyang kita ng negosyo ni Steve. Binasa ni Steve ang liham ng maraming beses. Tila hindi makapaniwala. Lumapit siya kay Karina at ipinakita ang liham. "Karina, ano sa tingin mo?" tanong niya. "Napakalaki ng halagang ito. Kapag tinanggap natin, hindi na natin kailangang maghirap. Pero hindi ko alam kung tama bang ibenta ang kumpanya." Tinitigan siya ni Karina. "Steve, kung pera lang ang pag-uusapan, napakaganda ng alok na ito. Pero naisip mo ba ang magiging epekto nito sa mga magsasaka na umaasa sa'yo? Paano na ang kooperatiba?" Natahimik si Steve. Alam niyang maraming tao ang umaasa sa kanilang sistema. Ang mga magsasakang dati halos walang kita ay unti-unti nang umaasenso dahil sa patas na presyo ng kanilang ani. Kung ibebenta niya ang kumpanya, mawawala ang mga benepisyong iyon. Ngunit sa kabilang banda, ang perang inaalok ni Don Julian ay higit pa sa sapat upang tulungan ang kanyang pamilya at simulan ang bagong buhay. Habang iniisip niya ang desisyon, isang liham mula kay Lena ang dumating. Agad itong binasa ni Steve at tila nanlamig ang kanyang mga kamay habang nalaman ang nilalaman nito. Sinabi ni Lena na si Mang Rufo, ang dating katiwala sa hacienda, ay ngayon ang namamahala sa lupain ni Don Federico. Lumaon
nalaman niyang si Mang Rufo ay nagpaplano ng pagbawi sa mga lupang pinabayaan ni Don Federico sa San Fernando. Plano nitong magtatag ng bagong sistema na maaaring magdulot ng matinding paghihirap sa mga natitirang magsasaka roon. Hindi malaman ni Steve kung ano ang uunahin, ang alok ni Don Julian o ang banta ni Mang Rufo. Kung tatanggapin niya ang alok, mawawala siya sa posisyon upang tulungan ang mga magsasaka sa kanilang lugar. Ngunit kung tatanggihan niya ito, magpapatuloy ang kanyang responsibilidad sa negosyo at sa kooperatiba. Isang tungkulin na hindi niya basta-bastang maiwan. Ano sa tingin mo, Karina? Tanong ni Steve sa kasosyo. Tila kung saan man ako tumingin, may panganib. Kung tanggapin ko ang alok, mawawala ang kontrol natin sa negosyo. Kung tatanggihan ko naman, baka tuluyan na tayong mapinsala ni Mang Rufo. Hinawakan ni Karina ang kanyang kamay. Steve, tandaan mo kung bakit ka nagsimula sa negosyong ito. Hindi ito tungkol lamang sa kita. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong tulad ng dati mong kalagayan. Kung susuko ka ngayon, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng paninindigan mo, mawawala ng parang bula. Napaisip si Steve. Tama si Karina. Nagsimula siya sa simpleng pangarap na makatulong sa mga magsasaka, na may ahon ng kanilang pamilya, at na mapatunayan na kahit ang isang simpleng tao ay kayang magtagumpay ng may integridad. Hindi kailangang sumuko sa mabilisang pera. Sa halip, kailangang ipagpatuloy ang laban para sa mas malaking layunin. Kinabukasan, nagsulat ng tugon si Steve para kay Don Julian. Magalang niyang tinanggihan ang alok at ipinaliwanag niya na ang kumpanya ay hindi lamang negosyo para sa kanya, kundi isang misyon para sa pagbabago. Alam niyang hindi na nito muling susubukang bilhin ang kumpanya, ngunit naging maliwanag para kay Steve na mas mahalaga ang katapatan sa kanyang mga prinsipyo kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Habang sinusulat niya ang liham, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Alam niyang sa pagtanggi sa alok, haharapin niya ang mas malaking hamon mula kay Mang Rufo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Kung ito man ang magiging pagsubok ng kanyang katapatan, handa siyang harapin ito. Matapos tanggihan ang alok ni Don Julian, naging malinaw kay Steve na ang tunay niyang layunin ay palakasin ang sistema ng kooperatiba na kanyang sinimulan. Kung gagamitin niya ang karanasan at kaalamang nakuha niya sa negosyo, kaya niyang magtayo ng mas maraming kooperatiba sa iba't ibang lugar. Ito ang magbibigay sa mga magsasaka ng mas malakas na boses sa merkado at magtutulak ng patas na kalakalan. Ang unang hakbang ni Steve ay bumalik sa San Fernando, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang nasa biyahe pa uwi, maraming alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang simpleng buhay sa hasyenda, ang mga pang-aapi na dinanas niya mula kay Mang Rufo, at ang araw na iniwan niya ang lugar na iyon na puno ng kahihiyan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tahimik at mahinahong batang tinatawag nilang batang tupa. Bumabalik siya bilang isang taong napatunayan na ang sarili, isang negosyanteng may layuning baguhin ang buhay ng mga magsasaka. Pagdating niya sa San Fernando, ang unang ginawa ni Steve ay bisitahin ang kanyang pamilya. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang at mga kapatid nang makita siya. Steve, ang laki na ng pinagbago mo, ani ng kanyang ama, si Mang Andoy. Parang kailan lang, yung batang laging binabatikos dito sa hasyenda, ngayon ay respetadong negosyante na. Hindi ko po makakamit to kung hindi dahil sa inyo, tugon ni Steve. Lahat ng pinagdaanan natin noon, lahat ng sakripisyo, yun ang nagtulak sa akin na magpatuloy. Habang nakikipag-usap sa kanyang pamilya, napansin ni Steve ang mga bakanteng lupain na malapit sa kanilang bahay. Dating taniman ng palay, ngayon ay wala nang nagbubungkal dito. Maraming magsasaka ang umalis dahil sa paghihigpit ng mga katiwala sa hasyenda. Ang ilan ay napilitang ibenta ang kanilang mga lupa sa napakababang presyo, habang ang iba naman ay piniling magtrabaho na lamang sa lungsod. Paano nangyari ito? Tanong ni Steve kay Lena habang pinagmamasdan ang malawak,
ngunit tiwangwang na lupa. Simula nang hawakan ni Mang Rufo ang pamamahala ng hasyenda, maraming magsasaka ang nawalan ng pag-asa. Sagot ni Lena, mas pinaliit niya ang sahod, mas tumaas ang renta sa lupa, kaya't karamihan ay lumipat na lang ng ibang kabuhayan. Nag-alab ang damdamin ni Steve sa narinig. Ang kanyang layunin na muling itayo ang San Fernando bilang isang lugar kung saan kayang bumangon ang mga magsasaka ay mas tumindi. Sa tulong ng mga koneksyon at kaibigan na nakilala niya sa negosyo, sinimulan ni Steve ang pagpaplano. Ang una niyang hakbang ay hikayatin ang mga natitirang magsasaka sa lugar na sumali sa bagong kooperatiba. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga pamilya. Ipinaliwanag ang benepisyo ng pagkakaroon ng isang samahang magtitiyak na makukuha nila ang patas na presyo para sa kanilang ani. Bakit pa kami magtitiwala sa kooperatiba, Steve? Tanong ng isa sa mga magsasaka. Naranasan na namin noon ang mga pangako ng mga katiwala. Pero lahat yon, napakulang. Alam ko ang hirap na pinagdaanan ninyo. Sagot ni Steve. Ako mismo, nakita ko kung paano kayo inalipusta. Pero ang kooperatibang ito, hindi tulad ng dati. Ito ay pagmamay-ari ninyo. Kayo mismo ang magdedesisyon. Ako ang magbibigay ng suporta, ngunit ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. Unti-unti, nawala ang pag-aalinlangan ng mga magsasaka. Isa-isang sumali ang mga ito sa kooperatiba. Gumamit si Steve ng makabagong sistema ng distribusyon at mga estratehiyang natutunan niya mula kay Tonyo upang gawing mas madali at mura ang pagdadala ng kanilang ani sa merkado. Ngunit hindi lahat ay maayos. Si Mang Rufo, ang dating katiwala na ngayon may hawak ng kontrol sa hasyenda, ay hindi natuwa sa mga plano ni Steve. Gumamit ito ng iba't ibang paraan upang pigilan ang kooperatiba. Nang haras siya ng mga magsasaka, nagbanta na ipapatigil ang mga nag-aayos ng lupa at sinubukang kumbinsihin ang iba na huwag sumali. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili si Steve sa kanyang layunin. Hindi tayo magpapatinag, sabi ni Steve sa isang pulong kasama ang mga kasamahan sa kooperatiba. Tulad ng lahat ng bagay, kailangan natin ng tiyaga at lakas ng loob. Ang pinakamahalaga, magtulungan tayo. Kung may problema, sama-sama natin itong haharapin. Dahil sa determinasyon ni Steve, nakuha niya ang suporta ng mas maraming tao. Hindi lamang ang mga magsasaka sa San Fernando ang sumali, pati na rin ang mga kalapit baryo ay nagka-interes na makiisa. Ang kooperatibang sinimulan ni Steve ay lumawak ng lumawak at ang dating tahimik na baryo ay muling bumangon. Nabigla ang mga dating nang api kay Steve sa kanyang pagbabalik. Hindi nila inakala na ang batang tahimik na dati laging tinutuya at minamaliit ay magiging isa sa mga pinakakilalang tao sa kanilang lugar. Si Mang Rufo, na matagal nang ginagamit ang takot upang makontrol ang mga tao, ay hindi na makaporma sa harap ng nagkakaisang mga magsasaka at bagong mga alyado ni Steve. Sa kabila ng mga banta, nanindigan si Steve sa kanyang mga prinsipyo. Alam niyang hindi magiging madali ang bawat hakbang, ngunit ang suporta ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan, at ng mga magsasaka ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang pagbabalik ni Steve sa San Fernando ay hindi lamang simpleng pagbalik sa kanyang pinanggalingan. Ito ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang simula, basta't may paninindigan at layunin, posibleng baguhin ang takbo ng buhay. Hindi inaasahan ng lahat ng kumalat ang balita. Si Don Federico, ang dating may-ari ng hasyenda na matagal nang nawala, ay nagbalik sa San Fernando. Maraming espekulasyon ang kumalat kung bakit siya biglang nagpakita matapos ang ilang taon. Ang ilan ay nagsabing narinig niyang muling bumabangon ang hasyenda, habang ang iba namay naniniwalang gusto lamang niyang mabawi ang kanyang kontrol na nawala sa kamay ni Mang Rufo. Ano man ang dahilan, nagdulot ito ng kaba at tanong sa buong komunidad. Si Steve, na sa panahong ito ay isa ng kilalang leader ng kooperatiba at respetadong negosyante, ay agad na naging laman ng usapan. Paano kaya haharapin ni Steve
Ang pagbabalik ni Don Federico. Tanong ng isang magsasaka. Iyon na nga ba ang magpapabagsak sa atin? Ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Steve. Sa katunayan, parang ito pa ang hinihintay niyang pagkakataon. Napagtanto niyang sa wakas ay magkakaroon siya ng tsansa na harapin ang taong siyang ugat ng maraming paghihirap ng kanyang pamilya. Hindi tayo pwedeng umatras, wika ni Steve sa mga kasamahan niya sa kooperatiba. Matagal na tayong naghintay para sa araw na ito. Panahon na para malaman nila ang totoong kwento at panahon na para itama ang mga mali. Nang araw ng pagpupulong ng mga may-ari ng lupa sa rehiyon, ang malaking bulwagan ay punong-puno ng tao. Naroon ang iba't ibang negosyante, mga magsasaka, at maging ang ilang lokal na opisyal. Sa gitna ng entablado, dumating si Don Federico. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang postura. Mataas ang noo, matalas ang tingin, at tila hindi natitinag ng sinuman. Sa likuran niya, andoon si Mang Rufo, na halatang nag-aalala ngunit pilit na nagtatago ng kanyang kaba. Bago magsimula ang talakayan, tumayo si Steve. Isang simpleng pagtayo, ngunit sapat upang makuha ang atensyon ng lahat. Maging si Don Federico ay napatingin sa kanya, rakwin niya. Ikinagagalak ko pong makita kayo ulit, Don Federico, wika ni Steve nang may halong respeto at lakas ng loob. Matagal ko na po kayong hinintay. Napakunot noo si Don Federico. At ano naman ang nais mong sabihin, bata? Tanong niya. Naglakad si Steve papunta sa gitna ng bulwagan. Dala ang ilang dokumento at ebidensya. Ang nais ko pong iparating ay hindi lamang tungkol sa aking negosyo o sa kooperatiba ng mga magsasaka. Nais kong ilantad sa lahat ng naririto kung ano ang tunay na nangyari sa hasyenda habang wala kayo. Sinimulan ni Steve ang kanyang presentasyon. Isa-isa niyang ipinakita ang mga dokumento ng hindi patas na mga kasunduan sa lupa. Ang mababang pasahod na halos hindi sapat upang makaraos ang mga manggagawa, at ang mga kwento ng pang-aabusong pisikal at emosyonal na dinanas ng mga tao sa ilalim ng pamumuno ni Mang Rufo. Naglahad siya ng testimonya mula sa mga dating manggagawa, na pawang hindi na natatakot magsalita dahil sa bagong tiwala na binuo ng kooperatiba. Don Federico, ito po ang iniwan ninyong pamana. Isang sistemang nagbigay daan sa pang-aabuso, pananamantala at pangungurakot. Wika ni Steve ng matatag ang boses. At ngayon, bumabalik kayo para kuhanin muli ang hasyenda. Ngunit nais kong tanungin, sa anong dahilan para ipagpatuloy ang ganitong kalakaran? Nagsimula ang sagutan. Si Mang Rufo ay pilit ipinagtanggol ang sarili. Sinasabing hindi lahat ng ipinakita ni Steve ay totoo. Ngunit sa bawat pagtanggi, inilabas ni Steve ang isa pang ebidensya, isa pang kwento, isa pang testigong lumalantad. Habang tumatagal, tila nawawala ang angas ni Mang Rufo. Si Don Federico naman, bagamat nananatiling mayabang ang tindig, ay hindi makasagot sa mga konkretong datos na ipinakita ni Steve. Kung totoong wala kayong kinalaman sa mga ito, Don Federico? Tanong ni Steve. Bakit wala kayong ginawa noong una pa lamang? Bakit ni minsan hindi kayo bumalik upang tingnan ang kalagayan ng mga tao rito? Sa halip, hinayaan ninyong mangyari ang lahat ng ito. Tumahimik ang bulwagan. Ang mga tao'y nag-uusap-usap ng pabulong at halatang maraming nadismaya sa narinig. Sa puntong iyon, alam ni Don Federico na wala na siyang laban. Hindi na rin kinaya ni Mang Rufo ang pressure at tuluyang umalis ng bulwagan. Naiwan si Don Federico na walang magawa kundi tanggapin ang totoo. Matapos ang mainit na talakayan, lumapit si Steve kay Don Federico. Hindi ko kayo galit, ngunit nais kong itama ang mga pagkakamali sa nakaraan. Kung ibebenta ninyo sa akin ang natitira pang lupa ng hasyenda sa patas na halaga, titiyakin kong ito'y mapapakinabangan ng mga magsasaka at hindi na mauulit ang mga nangyaring pang-aabuso. Nagkaroon ng ilang saglit na katahimikan bago sumagot si Don Federico. Sige, wika niya nang walang kaemo-emosyon. Ibibenta ko sa iyo ang hasyenda. Ngunit tandaan mo, bata,
Hindi laging pera o lupa ang magdadala ng tagumpay. Kailangan mo pa ring patunayan na kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo. Tinanggap ni Steve ang kasunduan. Hindi para patunayan ang sarili kay Don Federico, kundi para ipakita sa lahat ng naroroon na posibleng baguhin ang sistema, na hindi kailangang manatili sa tradisyonal na pamamalakad na puro pagsasamantala. Sa puntong iyon, alam niyang naabot na niya ang isang mahalagang layunin, ang makuha ang kontrol ng hasyenda upang ito'y maibalik sa mga taong tunay na nagpapagal at nagmamay-ari ng kanilang ani. Ang bulwagan ay napuno ng palakpakan mula sa mga magsasaka at mga kaalyado ni Steve. Ang iba'y lumapit sa kanya upang magpasalamat, habang ang iba na may nakatingin lamang, baka sa kanilang mga muka ang bagong pag-asa. Sa araw na iyon, hindi lamang bumalik si Steve sa San Fernando bilang isang matagumpay na negosyante. Bumalik siya bilang isang leader na handang ipaglaban ang tama para sa kanyang komunidad. Pagkatapos ng tagumpay ni Steve sa pagpupulong at ang opisyal na pagbili ng hasyenda mula kay Don Federico, sinimulan niya agad ang matagal na niyang pinapangarap, ang muling pagbuhay sa lupaing dati puno ng kahirapan at pagsasamantala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang kooperatiba ng mga magsasaka na dati natatakot. Ngayon ay buo na ang loob at may kumpiyansang magtrabaho sa sarili nilang lupa. Ang unang hakbang ay ang pag-aayos ng mismong mga taniman. Maraming bahagi ng hasyenda ang napabayaan sa loob ng maraming taon. May mga irigasyon na barado, mga lupang naluma at nalubog sa putik, at mga daanan na halos hindi na madaanan ng kalabaw. Kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating magsimula sa lupa, sabi ni Steve sa harap ng mga miyembro ng kooperatiba sa unang pulong nila matapos ang pagbili ng hasyenda. Kung maayos ang lupa, maayos ang ani. At kung maayos ang ani, makikita ng lahat na kaya nating magtagumpay nang walang pagsasamantala. Pinangunahan ni Steve ang pagpapagawa ng irigasyon. Ginamit niya ang kita mula sa kooperatiba at ang kaunting perang naitabi mula sa kanyang sariling negosyo upang pondohan ang proyekto. Kasama ang mga magsasaka, nagtayo sila ng bagong sistema ng irigasyon na magpapadaloy ng tubig mula sa ilog patungo sa bawat taniman. Hindi na kailangang magtiis ng mga magsasaka sa tagtuyot. Sa halip, naibalik nila ang sigla ng mga palayan at taniman ng tubo. Bukod dito, sinimulan ni Steve ang pagpapatayo ng mga paaralan para sa mga anak ng mga manggagawa. Kung gusto nating magbago ang kinabukasan ng ating komunidad, dapat magsimula tayo sa edukasyon, paliwanag niya sa isang pagpupulong. Ang bawat piso na kinita ng kooperatiba ay itinabi para sa isang maliit na eskwelahan na itinayo sa gilid ng hasyenda. Dati-rati halos hindi nakapag-aaral ang mga bata dahil sa kahirapan. Pero ngayon, nagkaroon na sila ng pagkakataon na matuto. Hindi lamang sa pagbubukid kundi pati na rin sa mga bagay na maaaring magbigay sa kanila ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Unti-unti, nakaramdam ng pagbabago ang mga tao sa paligid. Ang mga magsasakang dating umalis at nagtago sa lungsod ay bumalik sa San Fernando. Sinamantala nila ang pagkakataong makakuha ng sariling lupa at maging miyembro ng kooperatiba. Sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ni Steve at ng mga lider ng kooperatiba, nabigyan ng patas na presyo ang mga ani ng mga tao. Hindi na kailangang dumaan sa mga mapagsamantalang tagapamagitan. Direkta nilang naibebenta ang kanilang produkto sa merkado. Mas malaki ang kanilang kita at mas maganda na ang kalagayan ng kanilang mga pamilya. Naging sentro ng kaunlaran ang hasyenda. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga negosyo sa paligid nito. Nagkaroon ng mga bagong tindahan, bakery, at maging maliit na palengke na nagsisilbing lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao tuwing linggo. Ang dating tahimik na baryo ay naging masigla, puno ng sigla at pakikipagtulungan. Ang mga tao ay naging mas positibo sa kanilang pananaw sa hinaharap. Hindi nagtagal, lumabas sa balita ang kwento ni Steve. Isa itong inspirasyon sa maraming kabataan
na dumaranas ng parehong hirap na naranasan niya noon. Isang halimbawa si Steve ng taong hindi sumuko, sabi ng isang tagapag-ulat sa lokal na radyo. Pinili niyang bumalik at muling buuin ang isang komunidad na dati puno ng pagsasamantala. Ngayon, ang San Fernando ay isa ng huwaran ng pagbabago. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang pananaw ng mga tao sa paligid. Ang mga dating nangapi kay Steve ay natutong humanga at gumalang sa kanya. Hindi siya gumanti ng galit o paghihiganti. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito upang gawing mas makatao ang hasyenda. Unti-unting nawala ang alaala ng pang-aapi at napalitan ito ng respeto at pagtitiwala sa bagong pamunuan. Ang mga tao'y hindi na lamang sumusunod sa takot, kundi sa inspirasyong dulot ng lider na mula sa kanilang sariling hanay. Sa mga huling araw ng proyekto sa hasyenda, nilapitan si Steve ng isa sa mga matatandang magsasaka. "Steve," sabi nito, "sa totoo lang, hindi namin naisip na darating ang araw na magiging ganito ang buhay namin. Salamat sa iyo." Ngumiti si Steve at sa simpleng sagot ay sinabi, "Hindi ito dahil sa akin lamang. Kung hindi dahil sa inyong lahat, hindi tayo makararating dito. Ang mahalaga, nagtulungan tayo." Ang hasyenda na dati lugar ng pagsasamantala at pang-aapi ay tuluyang naging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Sa bawat tanim na lumalago, sa bawat batang nag-aaral sa bagong eskwelahan, at sa bawat manggagawang may ngiti sa kanilang mukha, natutunan ng lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita. Ito'y nasusukat sa kung paano mo binago ang buhay ng iba. At iyon ang iniwan ni Steve bilang kanyang pamana. Lumipas ang maraming taon mula nang mabili ni Steve ang hasyenda at maibalik ito sa mga tao. Unti-unting nagbalik sa normal ang buhay sa San Fernando, ngunit ngayon ay mas maaliwalas at mas masaya. Ang dating mga pagsubok na dumurog sa kanya ay nagmistulang mahahalagang aral na nagpatibay sa kanya bilang isang lider, ama at asawa. Nagpakasal si Steve kay Karina sa isang simpleng seremonya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang hasyenda. Ang kanilang mga anak, sina Miguel at Clara, ay lumaking malapit sa kalikasan at sa mga tao ng komunidad. Madalas silang sumama sa kanilang ama habang binibisita nito ang mga magsasaka, tumutulong sa mga gawain sa kooperatiba, at natututo ng halaga ng pagtutulungan at pagiging mapagkumbaba. "Papa," tanong ni Miguel, minsang dinala siya ni Steve sa bagong taniman ng palay, "bakit po kayo laging tumutulong sa mga magsasaka?" Tumingin si Steve sa malawak na taniman, napangiti, at saka tumingin sa anak. "Anak, noon, isa ako sa mga magsasakang yan. Alam ko ang hirap ng walang maayos na kita, ng pakiramdam na hindi pinapahalagahan. Kung hindi tayo tutulong, sino pa ang gagawa nito para sa kanila?" Naging malapit din si Karina sa mga tao ng San Fernando. Bilang isa sa mga utak sa likod ng tagumpay ng kooperatiba, tinuruan niya ang mga kababaihan sa baryo kung paano gawing mas maayos ang pagmamarket ng kanilang mga produkto. Sa ilalim ng pamamahala niya, nagkaroon ng mga training session kung paano magbukas ng maliit na tindahan, mag-ayos ng mga record, at mag-expand ng negosyo. Kapag mas marami tayong natuturuan, mas maraming pamilya ang gumiginhawa, madalas niyang sabihin tuwing may bagong batch ng trainees. Samantala, nanatili si Lena sa tabi ni Steve bilang kanyang kanang kamay sa negosyo. Si Lena ang naging tulay ng komunikasyon sa mga magsasaka at nagbigay ng katiyakan na ang lahat ng proyekto ay isinasagawa ng maayos. Sa bawat pagpupulong ng kooperatiba, siya ang nagsisilbing tagapayo ng mga miyembro at tagaayos ng mga plano. "Masaya ako para kay Steve," wika niya sa isang kasamahan. "Pero mas masaya ako para sa mga magsasaka. Ang tagumpay niya ay tagumpay ng lahat." Si Mario at Tonyo naman ang naging sandigan ni Steve sa logistics network. Itinuro ni Tonyo ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa tamang pamamahala ng supply chain, habang si Mario ang tumutok sa araw-araw na operasyon.
Lumawak ang kanilang sistema at umabot na ang produkto ng kooperatiba sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, mas dumami ang suki at mas tumaas ang kita ng lahat ng kasapi. Hindi lamang mga trabahador ang naging bahagi ng kooperatiba. Ang mga magsasaka ay nagkaroon ng pantay na bahagi sa kita ng kanilang ani. Hindi na sila nagtatrabaho para sa isang may-ari. Sa halip, nagtulungan silang lahat upang mapanatiling maayos ang sistema. Ang dating mga pader na naghiwalay sa bawat pamilya ay nabuwag. Sa halip, naging isang malaking komunidad sila na nagtutulungan at nagmamalasakitan. Tuwing anihan, ang buong baryo ay parang isang malaking pamilya. May mga salo-salo, mga kantahan at tawanan. Sa gitna ng lahat ng ito, madalas makita si Steve na nagmamasid lamang, tahimik ngunit puno ng tuwa. Sa bawat ngiti ng mga magsasaka, sa bawat asenso ng mga pamilya, nararamdaman niya ang tamis ng tagumpay na hindi masukat sa pera o ari-arian. Isang araw, habang idinaraos ang tao ng selebrasyon ng kooperatiba, napaupo si Steve sa lilim ng isang puno. Pinapanood niya ang mga magsasakang masayang nagtutulungan, ang kanilang mga anak na masiglang naglalaro, at ang mga asawa nilang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napangiti siya, ngunit hindi niya maiwasang maalala ang mga araw na punong-puno ng hirap at pasakit. Naalala niya ang kahihiyan, ang mga parusa, at ang araw na pinalapa siya sa mga aso. Naalala niya kung paanong ang lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya upang maging mas matatag, mas matiyaga, at mas matalino sa bawat desisyon niya. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, ito pala ang dahilan. Bulong niya sa sarili. Ito pala ang patutunguhan. Sa araw na iyon, naramdaman ni Steve ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Alam niyang hindi na kailanman mawawala ang respeto at pagmamahal na nakuha niya mula sa komunidad. Hindi na siya ang batang tinatawag nilang batang tupa. Siya na ngayon ang leader na tinitingala, ang haligi ng kanilang bayan, at ang patunay na kahit gaano kabigat ang mga pagsubok, kayang makamtan ang tagumpay sa tamang tiyaga at paniniwala. Sa pagtatapos ng araw, nang nag-uwian na ang lahat, nanatiling nakaupo si Steve sa ilalim ng punong iyon. Ang parehong punong iyon na minsang naging saksi sa kanyang pag-iyak noong binata pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang muka. Sa kanyang paligid, tahimik ang hasyenda, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang init ng tagumpay at pagmamahal ng komunidad. At sa huling sandali, pumikit si Steve. Hinarap ang malamig na simoy ng hangin at nagpasalamat sa lahat ng pinagdaanan niya. Sa wakas, natagpuan na niya ang bagong simula na matagal niyang hinanap.